13 pugante mula China ang hawak na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Galing umano sila sa malalaking pogo hub at lumipat sa mga mas maliliit kahit may pogo ban na. Nakatutok si Rafi Tima. Nakalusot man sila sa kanilang mga kaso sa China, hindi na nakalusot ang mga Chinese fugitives na ito sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kabilang sila sa mga nahuli sa operasyon ng Pasay LGU at PAOK sa One Wheels Condominium sa Pasay noong nakaraang linggo. Nang isumiti ng PAOK ang pangalan ng mga Chinese sa kanilang embahada, doon na nadiskubreng wanted ang mga ito sa China. Ganyan yung ginawa ng Chinese Embassy. Kinuna nila ng biometrics and then naglabasa na yung mga totoong pangalan nitong mga to. And then yung criminal activities nila lumabas na rin doon. Wanted sa China ang 13 Chinese sa mga kasong cryptocurrency at investment scam at paggamit ng mga ipinagbabawal na messaging app sa China para sa kanilang illegal na aktibidad. Ay kinababahala ng PAOK paano nakapasok ang mga ito sa bansa sa kasagsagan ng POGO operation. Especially those with red notice or may blue notice na yung mga yan or wanted ng Interpol, automatic pagpasok dito yan. Mag-red alert na kagad eh. So since wala silang dokumento nung pumasok dito, malamang pwedeng nag-backdoor sila or they use other means to get in our country. Nakikipag-ugnayan raw ang PAOK sa Bureau of Immigration para sa backtrack investigation. Nadiskubre din ng PAOK ang ibang nakatakas sa malalaking Pogo Hub sa Bamban-Tarlac at Porac sa Pampanga, lumipat sa mas maliit na Pogo operation sa Pasay. Yung isa doon, yung parang bugaw ng mga babae. The other one, may naituro rin ng isang witness natin na involved naman sa pag-torture o pananakit. Prioridad daw ngayon maipadeport ang mga ito pabalik sa China. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.